Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay and ang bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. Pakihanap na lang po ninyo yung zodiac sign ninyo sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo at diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you! Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message po ninyo sa ngayon, we have full moon. Protect your energy and hold your stars close. Ayan. And one way of protecting your energy is simply by surrounding yourself with positive thinking people. No? Iwasan as much as possible yung mga taong negatibo mag-isip, negatibo yung perspektibo sa buhay, yung mga ganun ba. Yung mga example na lang dyan, yung mga Marites at Marisol. Diba? Those are, pasensya na kayo, but those are negative energy para sa iyo, diba? Kasi mararamdaman din naman ninyo kung ano yung epekto, diba? Nang kunyari, magdadala sa inyo ng chismis, magdadala sa inyo ng kwento, diba? At kung ang hatid na kwento sa inyo about other people's lives, diba? About someone else personal affairs, 'di ba? So chismis talaga 'yon. And parang unfair, no? Unfair doon sa tao na chinichismis. At saka kapag ganyan, you're going to entertain those kind of things, those kind of people as well sa buhay mo. Isipin niyo na lang kung kaya niyang ikwento sa'yo ang buhay ng ibang tao, ng kung sino man. So, most likely, yung buhay mo din, kung ano din yung sinishare mo sa kanya, pwede rin niyang dalhin yon sa iba. Pwede rin kanyang i-chismis sa iba. Yung ganon. So, parang walang parang waste of your energy, 'di ba? If you are going to be spending time with those kind of people, 'di ba? So kaya para maprotektahan mo yung inyong peace, para maprotektahan mo yung inyong good energy, yung inyong vibrant energy, so surround yourself with happy people, with positive thinking people, 'di ba? So alam niyo na 'yon. So tingnan natin kung ano pa. We have destiny. It is not in the stars, but in yourself. Okay? Kasi lalong-lalo na ngayon, no, na yung parang destiny is at play, 'di ba? Ngayon, maaaring may mga sitwasyon dito wherein your decision is very important, no? Your decision is very important kasi there could be situations that are going to happen or going to unfold right at this time na baka ito na yung mga pagkakataon wherein may mga pagbabago, may mga changes siguro that are going to happen na depende sa inyong magiging desisyon on which path you are going to choose. Pero siguro, no, if you are going to follow what your intuition is telling you, no, at sigurado, no, nagagabayan ka ng universe kung saan ka dapat mapunta. Kasi kung saan ka man siguro ngayon, kung ano man ang path, kumbaga na magbubukas para sa'yo, na gusto ng universe na mapuntahan mo, could be your destiny or you could be in alignment with your destiny. Kaya sana, 'di ba, makikinig kayo sa divine guidance, no, para mapunta kayo talaga sa kung saan kayo dapat mapunta. Evolve. And so now is also the time talaga na mag-change, no? Now is the time talaga na merong pagbabagong magaganap and you are going to evolve, no? Into the best version of yourself. At saka hindi lang yan, maybe your situation as well in your life is about to change, no? It's about to evolve as well. Kaya good luck sa inyo. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe for you for today.
we have Ace of Wands. Ayan. So, sa Ace of Wands, ano, new beginning ito eh. Kaya definitely, meron dito mga bagong opportunity na dadating. Merong papasok na mga bagong oportunidad na siyang magpapakilig sa'yo, siyang magigising, no, ng inyong tawag dito, inspiration, ng inyong passion, yung mga ganon. Kaya, this could be a very good news para sa'yo. Kasi maaaring, this is an opportunity as well na maaaring matagal na ninyong inaasam-asam, matagal na ninyong hinihintay na magkaroon kayo, yung ganon ba. Kaya, good luck sa'yo. We have the High Priestess. Ayan. So, yung High Priestess, na ito is about intuition. So this is reminding you na there are divine guidance, no? Intuitive messages, visions, mga ganon, na ipapadala sa iyo ang universe to guide you on how you're going to run your life sa ngayon, how you're going to navigate your situations sa ngayon. Kaya importante na makikinig kayo, no, sa intuition ninyo kasi portal 'yan ng divine guidance para sa iyo. Diyan pumapasok, no, yung gabay sa iyo ng universe. So, if you are needing some kind of enlightenment, for sure, meron din dadating. So, we have strength. Kailangan mo lang din na magpakatatag ka. Kailangan mo lang din na tibayan mo ang inyong loob at pasasaan ba na kahit anuman ang hirap ng sitwasyon, yan ay malalagpasan mo. Even if there are problems na siguro maaring nararanasan ninyo or may nai-encounter ninyo, kapag matibay ang loob mo, kapag tinatagan mo talaga ang dibdib mo, walang mahirap, no, para sa iyo. It will be easy peasy for you kasi syempre kapag matibay din ang loob mo, malakas ang loob mo, syempre wala kang takot, 'di ba? So kapag ka ganon, mabilis mong ma-overcome ang kahit anumang problema, maliit man o malaki, no? Kaya ayun, gisingin mo yung inyong inner strength and courage para maharap mo squarely kung ano man ang mga problema or challenging situations na maaring may experience mo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is boundaries, no? So, it's reminding you na it's about time now for you to set your personal boundaries. Okay? Put a ring around yourself and your energies para maprotektahan yung energy mo, maprotektahan yung peace mo, maprotektahan yung harmony mo between within yourself, yung kapayapaan sa puso mo, 'di ba? At magagawa mo lang din 'yan, no, in order also for you to protect and strengthen your relationships with the people around you. Kasi nakakatulong din ang pag-set ng limitations, pag-set ng boundaries para sa mga tao din na nakakasalamuha mo or sa mga tao na you are involved with, 'di ba? Kasi kung ang mga taong ito walang boundaries, 'di ba? Hindi nila alam na alam mo 'yun, yung kahit ano akala nila pwede nilang gawin sa iyo, pwede nilang sabihin sa iyo, 'di ba? Yung walang boundaries talaga, not aware of their limitations as well, 'di ba? Minsan nagtatampo ka, minsan nagagalit ka kasi wala kang sinet din na boundaries din sa sarili mo. Kaya napapayagan mo kahit ayaw mo, kahit alam mo 'yun, napipilitan ka lang, 'di ba? Kasi you haven't set your concrete boundaries sa relationship ninyo. Kaya ngayon, maaaring baka naaabuso ka na, baka masyado na nilang inaapakan naman yung pagkatao mo, or baka masyado na silang, alam mo yun, yung parang wala na talagang, wala nang respeto, yung ganun. So, it's about time na
in order for you to save your relationship as well. So, mag-set ka na ng boundary. Now, if you want to save your relationship also with that person, so, importante na mag-set ka na ng boundaries para hindi kayo dumating sa magagalit ka na, magkakahiwa-hiwalay na kayo, yung mga ganun ba? Magkakasira, yung ganun. So, attract like the moon and the ocean, you attract good things into your life. Ayan. So, siguro napakabait mo talaga, no? Maybe you are very warm-hearted, kind-hearted, diba? Compassionate person. Kaya, matulungin ka din. Yung gano'n. Mapakabait mo. Kaya, attract mo din. You are magnetizing good things into your life. Kasi, you are also, parang, you are serving as a blessing, no, or a miracle to other people's lives, 'di ba? Kaya kapag ganun na you're doing good deeds towards other people, you are compassionate towards other people, bibiyayaan ka din ni Lord, bibiyayaan ka din ng Panginoon, ano? Kaya ka ngayon, you are going to attract good things into your life because you've been good also to other people. You've been good to the universe as well. So we have trust, the light in you cannot be dimmed. Magtiwala ka lang. Alright? And always have faith and always hope for the best possible outcome. Lagi lang magtitiwala. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga kakayanan mo, sa Panginoon, at sa divine plan. Alright? So, always trust. So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have temperance, and this is about balance, no? Parang ang iba sa inyo, so na-pick up ko agad dito, baka merong situation ang iba sa inyo, Taurus, that siguro you are dealing with a situation na maybe you're dealing with a situation na medyo delicate, you know, na kailangan dito ng malumanay na approach, kailangan ng a lot of patience, yung kailangan ng pasensya, yung ganon, no? So, pag-isipan mabuti. Before you jump into a conclusion, before you make any decision, make sure that you think, no? Pag-isipan mabuti. Alright? So, what else? We have King of Wands. Ayan. So, you are a very influential people or person siguro, Taurus, no? Baka ikaw ay isang someone na nasa position of authority. Pwedeng ikaw ay isang manager sa trabaho mo. Baka ikaw ay isang leader ng institution. Maybe you are a leader sa maybe you're a politician. Yung ganun ba? So, you are very influential. You really have that leadership quality in you, no? Kaya, kung hindi man kayo nandoon na sa position of authority, kung hindi man kayo nandoon na sa power, pwedeng kayo ipapunta pa lang doon. Maybe you will be appointed, maybe you will be promoted, yung gano'n, ano, into a position of authority. So, people are looking up to you. Maraming nakakakilala sa'yo. Maraming nai-inspire din sa'yo at maraming humahanga sa inyo. No? So, that's what I'm picking up dito. So, what else? We have 4 of Wands. So, may celebration. Baka yung sa-celebrate ninyo rito is your promotion, no? So, that is possible. Baka yung kasiyahan na to, meron kayong accomplishment or meron kayong achievement, personal, yung ganon. At share mo yan, ano? Siguro sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, kaya kayo ay siguro merong pagtitipon na nagagawin so that you can celebrate, no? Kung ano man yung success ninyo na to with them. So, pwedeng ganun ang ganap. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, yung first message po ninyo is the dark. So, take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air.
Ayan. So, parang this is a beautiful invitation para sa'yo na siguro mag-ano kayo, tawag dito, mag-stargazing, yung gano'n. Yung siguro kung may access kayo, no, sa sky, kung meron kayong lugar na puwedeng gawin ninyo 'yan, 'di ba? Makatanaw man lang sa kalawakan, yung gano'n, magbilang ng stars, 'di ba? Or mag-wish, no? Yung gano'n ba? Napakaano, kung hindi pa ninyo 'yan nasusubukan, subukan ninyo mag-stargazing kasi napaka-powerful, no, if you are going to connect with the cosmos, napaka-powerful ng pakiramdam ng connection na mafe-feel ninyo rito. Parang 'pag nag-stargazing, for me, experience ko lang, I would like to share it with you. Parang nag-iiba yung pakiramdam, no? Parang napakalakas ng hatak mo sa universe. Parang gano'n. Parang mararamdaman mo na parang ang lapit-lapit mo kay God. Parang ang lapit-lapit mo sa universe, 'di ba? Sa divine universe, no, which is God. So, yun. Iba eh. Iba yung pakiramdam, no? Iba yung parang it's very magical na mararamdaman ninyo. Well, on my experience. So, how about you? 'Di ba? If you haven't experienced it yet, Gemini, give it a try. Kasi iba. Parang ang gaan-gaan, parang biglang gumagaan yung pakiramdam, gumagaan yung dibdib, kumbaga. Tsaka parang parang nawawala yung mga mind chatter natin kapag ka nakakapag-stargazing. Lalo-lalo na kung ginagawa mo yan na mag-isa ka, na wala kang kausap. No? As in, you really can tune in to yourself, to your higher consciousness. So, tignan natin. And then, that's the invitation para sa'yo, na experience mo yon. Inspire, there's a fire inside you burning brighter than the sun. Wow. So, parang you are an air sign, pero ang nararamdaman mo ngayon, parang nababalot ka ng qualities sa ngayon or ng energy ng fire signs, no? Ng fire energy na determinado, parang yung adrenaline mo siguro napakataas ng level, yung uh, yung passion mo talagang nandiyan, burning, yung ganun ba sa loob mo. Kaya inspirado ka siguro sa ngayon for whatever reason, kung ano man ang naging inspirasyon mo sa ngayon kung bakit ganyan nararamdaman mo. Just capitalize on that. Diba? Habang ang passion mo nandiyan, yung inspiration mo nandiyan, go for it. Ano man itong gusto mong gawin. Diba? Sige lang, as long as it's for your best interest. Okay? So, we have outer space. Take the time to heal, grow, and expand. Okay? So, panahon na para mag-heal kayo. Panahon na para mag-grow kayo. Diba? Tama na yung mga resentments, tama na yung mga galit sa puso, tama na tayo dyan, diba? There's so much hatred already in the world, there's so much chaos. Kalmahin natin ang sarili natin para maiba naman, diba? Doon na tayo mag-focus tayo sa sarili natin, what is good for us, so that maging maayos ang kalagayan natin. We can influence other people in a good way. We'll be able to touch other people's lives in a good way, di ba? Kaya kalma. Alright? It's time to heal. It's time to move on. So, what else? We have the Hierophant. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo rito, maybe you are, baka baka nag-member kayo sa isang grupo, maybe spiritual group, religious group, mga ganon. You have found your soul family. No? So, siguro ngayon meron kayong mga grupong sinalihan wherein you've found your soul family. You feel like you've found those like-minded people. Kaya komportable ka sa kanila, komportable ka sa grupong ito na sinalihan mo. Now, whether it is a religious group or spiritual groups, whatever kind, So, siguro, malaki din yung impluensya nila sa'yo in a good way. Otherwise, diba, kung masama ang impluensya nila sa'yo, you won't be there, diba? So, possible din na ang iba sa inyo rito siguro,
Baka mayroong mag-aasawa na sa inyo, Gemini. Kasi si Hierophant is also a marriage card. So, pwede ng iba sa inyo rito. Baka nagkakaroon kayo ng consultations sa ngayon with pare, pastor, mga ganon, no? So, we have Nine of Cups. Napakaganda. This is about happiness, okay? Magiging masaya kayo kasi lalo-lalo na ngayon. You are parang makukuha mo na kung ano yung mga heart's desires mo. You're going to receive, or kumbaga yung mga wishes mo will be coming to fruition, no? Kaya wish fulfillment kasi ito. Kaya kung ano yung gusto mo, naman yung mga heart's desires mo, maybe it's coming to fruition na sa ngayon. Kaya magiging masaya ka, you are manifesting your dreams siguro, or your wishes, at magtatagumpay ka. Now, this is a time also of success. So, we have lovers, ayan. So, since we have Hierophant, may lovers, so definitely meron ditong magpapakasal. Meron ditong mag-aasawa na. Kaya congratulations sa inyo, kung sino man sa inyo ang may ganong sitwasyon. Ano? At saka, kung nasa established relationship naman na kayo, maybe you are also manifesting that balance and harmony between you and your person. So, maganda kasi parang maganda ngayon ang kalagayan ng inyong relasyon. Siguro nandun na kayo sa pagiging established, masaya, harmonious ang inyong relationship. Kaya, kumbaga masasabi ninyong it's very healthy. Your relationship with your person is very healthy. So, that's really beautiful. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo, manifest. Dream deep and ask for what you want. Ayan. So, parang kung ano man yung i-wish ninyo sa ngayon, ano, kung ano man ang idadasal ninyo sa ngayon, baka mamamanifest ninyo yan. Baka there's a bonus coming, diba? Na kung ano yung gusto mo, ano yung ipagdadasal mo sa ngayon, bibigay sa'yo. Baka, kasi diba may promise ang Panginoon sa atin na ask and you shall receive. So, whatever it is siguro na hihingiin mo sa ngayon, who knows, diba? Baka ibigay agad sa'yo. So, good luck. So, we have evolved. The cosmic potential flows through you. Wow. So, napakagandang nitong opportunity na maaaring dadating sa buhay ninyo sa ngayon. Kasi you will be given that opportunity to evolve into the best version of yourself. Kasi anything is possible dito. Anything is possible. Baka meron ditong oportunidad, diba? To reinvent yourself. Pwedeng ganon. Kaya ikaw ay mag-evolve, no? Sa ibang pagkatao, mas magiging mabuti ka, mas magiging magaling ka, 'di ba? Mag-excel ka, yung mga ganon. So, expand, evolve and expand. Wow. So, talagang walang, ano na to, walang makakapigil na sa pag-grow ninyo. Wala na makakapigil doon sa pag-progress ninyo, sa pag-asenso ninyo, yung ganon. Kaya, napakaganda. So, good luck sa'yo, Cancer. Tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. So, we have Page of Wands. Ayan. So, may mga balita na paparating. There are good news coming your way. At yung mga good news na to could be related to opportunity na pwedeng link sa trabaho, sa career, sa negosyo, something exciting para sa'yo na baka mayroong opportunity dito for you to be able to explore new things or explore new places, yung mga ganon. So, there's going to be a lot of excitement na hatid, no, ang mga balitang ito sa'yo. So, what else? We have 9 of swords. So, para sa iba sa inyo naman, iba, no? Iba yung nararamdaman. Parang
may anxiety, natatakot, 'di ba? May mga gano'n. And maybe because nagdududa kayo sa inyong kakayanan. Maybe you are not trusting yourself, not trusting your capabilities. But sana hindi nyo nang iniisip ninyo. 'Di ba? Kasi parang minamaliit naman ninyo yung sarili ninyo. Remember that we are all equipped with talents, skills, and gifts. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talento, ng galing, 'di ba? Ng spiritual gifts for us to carry out our dreams, for us to carry out our mission in life. Kaya wag ninyong maliitin ang sarili ninyo, no? Do not procrastinate. Do not hold back. No, kung ano man ang mga plano sana ninyo sa buhay, ano man ang sana'y gusto ninyong marating sa buhay, don't hold back, no? Mag-take action kayo, lakasan ninyo ng loob ninyo, huwag kayong matakot. Kasi always remember na we have all it takes to succeed, no? Kung meron akong kakayanan, meron ka din. Alright? Kung kaya ng kapitbahay mo na magtagumpay siya, kaya mo din. Okay? Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Wag kang matakot. Alright? Wag kang matakot. Wag mong pagdudahan ang mga kakayanan mo. Wag mong pagdudahan ang inyong sarili. Kasi you are not lesser of a person compared to other people. Wag mong, baka kaya ka din, parang minamaliit mong sarili mo. Kasi baka kinukumpara mo ang tagumpay mo o yung narating mo sa buhay versus sa tagumpay ng ibang tao. So, do not compare yourself sa ibang tao because we are all unique. Hindi talaga tayo sasakto sa kung ano ang narating ng kaibigan natin or ng kapitbahay natin. Iba hindi pwedeng magkakaparehas tayo. Kasi unang-una, we are all unique from each other. At isa pa, iba-iba tayo ng path na dinadaanan. Kaya iba-iba din ang timing natin. Diba? We have our different, we have our own timing. We have our own destiny. Diba? Hindi po pwede na ikukumpara natin ang sarili natin sa iba. Kasi lahat tayo magkakaiba. Alright? Kaya yun, no, baka kayo ay nai-stress kasi maybe you are comparing yourself, from other people. So, sana wag naman ganon ang isipin ninyo kasi magtatagumpay ka din. Mapagtatagumpayan mo din kung ano man ang iisipin mo gusto mong pagtagumpayan, provided that you are going to take action. Provided that you are going to work on it. No? Kasi yung mga tao sa paligid mo, hindi lang din naman yan nagtagumpay ng basta lang. They also somehow worked hard for it. Diba? Kaya kung ganun din ang gagawin mo, pagtatagumpayan mo din kung anong gusto mo din na mapagtagumpayan. Okay? So, just focus on yourself at huwag mo nang pansinin ng iba. Diba? At lalong-lalo na, huwag mong papansinin kung ano man ang mga sinasabi sa iyo ng ibang tao. Diba? Yung mga nagpaparinig, yung mga nang-i-intimidate sa'yo, mga nagdi-discourage sa'yo, ay nako. Huwag dapat kayong magbibigay ng room sa buhay ninyo, no? Para sa mga ganong klaseng negatibong komento ng ibang tao, yung mga negative thinking people. Nako, those people are not the people that you need to surround yourself with. Okay? Kasi talagang mahahawa ka sa kanegahan ng iba. Alright? Kaya, one way of protecting also your energy, one way of protecting yourself is also surrounding yourself with positive thinking people, with happy people. Kasi kapag mga ganong klaseng tao, high vibe ang mga yan, yun ang mga taong makakasama mo, magiging ganun ka na rin. 'Di ba? So, mas magiging masayahin ka din, mas magiging passionate ka din, mas magiging masipag ka din, 'di ba? Mas positibo ang perspektibo sa buhay, magiging ganun ka din, no? Kaya wag kang matakot. Okay? Kung yun ang kinakatakutan mo, wag kang matakot. Alright? Kaya mo yan. We have tower. Ayan. There is a sudden change that might come your way. No? At ang pagbabagong ito sa una, no? Tower card or tower energy is parang sa unang tingin parang nakakatakot,
'Diba? Pero at the end of the day, when you realize na kung saan ka dinala ng tower energy na to, kung saan ka dinala ng sudden change na to, mangingiti ka at baka manghinayang ka na sana pala noong pa to nangyari. 'Di ba? Kasi kung saan ka dadalhin ng event na to, ng sudden change na to, it may be kasi overwhelming para sa'yo, kasi 'di ba hindi mo nga ito plinano, hindi ito yung ginusto mong pagbabago. Sa una ka lang yan mawiwindang, sa una ka lang magugulat, pero kapag nakasettle ka na, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun ang gusto ng universe na mapuntahan mo, you will say na thank you Lord, thank you God for bringing me to this path. Kasi eto na yun eh. You will be in alignment with your destiny na. Or better, kung talagang makakarating ka na doon mismo sa inyong destiny. 'Di ba? Kung ikaw ay, kaya nga importante no, na makikinig ka lagi sa iyong intuition. Kasi the divine universe will always send you guidance, no? Through your intuition para na tawag dito, masundan mo kung ano yung gusto niya. Masundan mo kung ano mga bagay na dapat mong gawin para makarating ka doon sa purpose no ng change na to, which is to be aligned ka dapat doon sa kung ano ang inyong destiny. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? Thank you. So, yung first message ni Leo is breakthrough. Okay? For a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction. This is your birth. So, there is a promise of a rebirth dito. No? Meron ditong pagbabago na mangyayari, and because a breakthrough is at hand. A breakthrough is coming your way. So, kung meron man kayo rito, let's say for example, problema, no? If you are experiencing such a siguro a huge problem, the breakthrough is coming in. At of course, you need to work on it. Diba? Kailangan mong trabahuin ito, kailangan mong i-take advantage, gamitin, gawin kung ano man ang breakthrough na ito na dadating para na masolve mo yung problema mo, para na mapagtagumpayan mo to at makapagsimula ka ng bagong buhay. Alright? So, tignan natin kung ano pa. We have evolved. Yeah. So, it's going to lead you towards pagbabago. No? So, siguro mababago na talaga ang inyong sitwasyon, no? And this breakthrough is going to lead you towards change. Magkakaroon dito ng pag-evolve ang buhay mo, or ikaw mismo, yung sarili mo is going to evolve into the best version of yourself. We have the sun, rise to the occasion. You are definitely going to rise to the occasion. You're going to rise above your situation. No? Mapagtatagumpayan mo kung ano man ang problema mo sa ngayon. Kaya, good luck sa'yo. Things are going to be positive. No? Things are going to change for the better. Alright? So, what else? We have Page of Swords. Maraming impormasyon, maraming balita, maraming bagong ang tawag dito, siguro maybe news, mga detalye ng kung ano-ano ang pwedeng dumating dito sa buhay ninyo. At lalo-lalo na kung kayo ay kunyari meron kayong problem solving na kinakaharap sa ngayon, maaari na yung mga opportunity or yung mga balitang ito or mga information na to could help you para makapag-decision ka na. Could help you na so that you can make up your mind. No? So, pwedeng may mga ganong ganap dito. There could be also delay, no, of news or information na maybe you are gathering or you are collecting from sa mga kaibigan mo or kung sino man ang tao na hinihingian mo ng tulong. So,
pwedeng may delay sa pagdating ng mga ito. But still, it will come. It doesn't say na hindi mo na to makukuha, but there will be some delays, no? Parang gano'n. Kaya, there is a need also for you to practice patience para nang sa gano'n, diba? Hindi kayo mawalan ng pag-asa, diba? Kasi baka yung mga impormasyon na to na magkakaroon ng delay na ang pagdating, baka ito yung mga impormasyon na talagang hinihintay nyo. 'Di ba? Maaring ito yung kumbaga missing pieces siguro doon sa puzzle ninyo. Kaya just be patient. Okay? Be patient. 'Yun ang kailangan mong i-practice din sa ngayon. We have justice. You are getting what you deserve. Kung ano ang para sa iyo, kung ano ang deserve ninyo, kung ano ang bagay sa iyo, 'yun ang dadating. 'Yan ang mangyayari. And this could be the start of you starting a new life, 'di ba? Kasi baka because of that, no, baka ito na rin yung pagbabalik ng balanse din sa buhay mo. Ito na yun din yung pagtatama ng kung anumang mga naging mali, yung mga nakaraang panahon. Kaya, napakaganda. So, what else? We have 9 of Pentacles. So, this is really beautiful pagdating sa pera. Kaperahang aspeto, maswerte kayo. Kasi si Nine of Pentacles, ito this is wealth coming your way. This is prosperity and abundance coming your way. This is si Nine of Pentacles. This is the fruit of your labor. Kaya finally, you're going to be abundant. You're going to be prosperous. You're going to be maluwag, no? Pagdating sa inyong kaperahang aspeto, magiging magaan na ngayon ang takbo ng inyong kaperahan, no? Talagang may swerte. 'Di ba? Kahit papaano, pwede na kayo muna mag-leave sa trabaho para makapagpahinga at makabawi naman yung katawan ninyo, 'di ba? Ngayon na meron na kayong pera, 'di ba? Maraming pera ang pwedeng dumating dito. Kaya congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first message ninyo is breathe. Ayan. So, Virgo, parang may reading ako kahapon and same thing. No, parang you really need to rest. You really need to get better or feel better, no? So siguro talagang ang iba sa inyo siguro baka merong mga parang a little under the weather, no? Na energy. Kaya pahinga ka. Alright? Pahinga ka. You deserve kasi you deserve pahinga kasi sobrang sipag mo You're very workaholic. Napakadami mong inaasikaso, 'di ba? You're looking after your children, your family, your husband, your wife, 'di ba? Or your parents kung meron ka pang parents na under your care, 'di ba? Tapos may trabaho ka pa, yung ganoon. So, siguro sa dami ng pinagkakabisihan mo, sa dami ng trabaho mo, 'di ba? Kaya medyo a little under the weather ka. So, it's extremely important for you to take a breather. Okay? Breathe. You need it. No, mag-meditate ka or you can just do simply breathing exercise, 'di ba? Tignan ninyo yung breathing exercise na 'yan. I-Google ninyo or tignan ninyo dito sa YouTube, no? Tignan ninyo on how you are going to do that. Very simple lang, 2 minutes, 1 minute, you can do that. Malaking tulong na 'yan sa iyo. No, malaking tulong na yan, makakahinga na yung mga cells mo sa katawan mo niyan, no? So, give it a try. But yan, kailangan mo ng pahinga, okay? So, we have the dark. Take a moment to sit under the stars, speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. Ayan. So, parang meditation din ito no? This is an invitation for you. Tune in ka sa cosmos, look at the sky, maybe you can wish upon a star, bilangin mong stars, kausapin mong stars, 'di ba? You can do that. At alam mo, based on my experience, so may kwento ko lang, it's very magical. When I do that, no,
Siyempre mas magandang gagawin mo 'to mag-isa ka lang para walang kausap, 'di ba? Kasi hindi ka rin makakapag-tune in sa sky if, may kausap ka, may kasama ka, 'di ba? So mas maganda if, kunyari sa bahay lang ninyo, 'di ba? Sa may bintana, yung gano'n, gagawa mo din 'yan, 'no? You don't need to be outside of the house. So, yun, kung meron kang access way, 'di ba? Diyan kahit sa bintana ninyo, sa porch ninyo, yung safe ka lang, 'di ba? Gawin mo 'yan. Kasi ibang epekto nito, no? Para kang nagme-meditate din when you are looking at the sky, tune into the cosmos, 'di ba? Mag-wish ka upon a star, kausapin mo si God, kausapin mo yung mga angels mo, 'di ba? Yung gano'n. Iba ang epekto. Iba kasi yung ambience, 'di ba? Ng parang napapaligiran ka ng mga stars. So what else? The sun, wow. So you know what, Virgo, you're going to rise to the occasion. You are going to rise above your situation. Kung meron din kayong mga problematic situations na maaari pinagdadaanan sa ngayon, rest assured, no, na malalagpasan mo yan. Rest assured na maaano mo yan. Tawag dito, mapagtatagumpayan mo yan. Rest assured that you are going to surpass kung ano man ang problematic situations na iyan, no? So, what else? We have Ace of Wands. Ace of Wands is a new beginning energy at there is something new that you're going to start. Probably related ito sa inyong passion, related sa inyong creativity. So, pwedeng maging, baka yung hobbies ninyo, pwedeng, kasi yun, mga interest ninyo, diba? So, maaaring, kung ano man ito, interest ninyo could be siguro, baka mag-start ka bilang negosyo na to, or gagawin mo na siyang career, gagawin mo na siyang trabaho, diba? So, pwedeng ganun. And also, travel is imminent for some of you rito, no? So, this is really exciting para sa'yo. Kasi whatever this is, parang ito ito na yung merong pintong magbubukas para sa'yo, para ma-express mo kung ano yung passion mo, no? So that's why it's really going to inspire you. Kasi ito yung passion mo this is what you love to do. So, but maaaring hindi ito madali para sa'yo, no? That pag-start na to is not an easy thing for you to do. Kaya parang ito, baka kailangan mo pang pag-isipan mabuti, baka kailangan mo pang, there are so many different things pa siguro that you need to consider. Yung mga ganun ba? Kaya, it's not an easy decision para sa'yo, you know? Kaya, whenever you are ready, diba? Whenever you are ready to decide, make sure lang na talagang pinag-isipan mong mabuti or mag-tune in ka sa inyong intuition so that matulungan ka, no, ng universe na magdesisyon. Alright? Nang tama. So, what else? We have the star. Wow, meron tayong sun, meron tayong star. So, pinapakita lang dito yung Virgo, kung gaano kayo kamahal ng universe. Diba? Na the sun and the stars are going to shed its light on your path. Kung saan man kayo dadalhin ng universe sa ngayon, iilawan niya yon, no? With the stars and the sun, iilawan niya yon, daan na yon, para na meron kang clear, no? Makikita mo yung clear path kung saan ka dapat mapunta. Kumbaga, iilawan niya yung daan para makita mo agad na doon ka dapat pumunta. 'Di ba? So, yun. The star also is an energy of new beginning. So, definitely there is new path that you are going to tread around this time. Meron din tayong Ace of Wands. That's also a new beginning. So, siguro hindi lang iisa ang new beginning na to. Hindi lang iisa ang sitwasyon na sisimulan mo, no? Or magbabago sa buhay ninyo. This is also about renewal. This is also about healing. Kaya kung ano man, no, yung maybe situation na hindi masyadong favorable para sa iyo sa ngayon, rest assured that things are going to change, no? Kasi maaari na yung healing na to, yung healing energy na to is also going to cover everything na hindi favorable para sa iyo. Okay? At ito ay magiging maayos na
from here on, or at least magsisimula ng mag-improve ang mga bagay na yan for the better. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So first message ninyo is outer space. Take the time to heal, grow, and expand. Okay? It's about time na para mag-heal ka na. It's about time na mag-move on ka na sa buhay. Maaaring na-stuck kayo, no? For the longest time, maybe you were stuck in a situation wherein marami pa kayong resentments, emotional baggages, emotional wounds, no? Maaaring marami pa kayong ganon, maaaring na-stuck na kayo, no? Sa ganong sitwasyon. Kaya, ito ang advice sa inyo ng universe. It's take the time to heal, to grow and expand. Kasi parang, sayang, 'di ba? Sayang ng oras, sayang ng panahon. So, anuhan mo na. It's about time na sa ngayon na mag-move on ka na para makapagbagong buhay ka na. 'Di ba? Magsimula na mag-progress ang buhay mo, magsimula ka ng umasenso, 'di ba? And courage, wish upon a star and release all limiting beliefs. Okay? Alisin mo na yung mga paniniwala mo sa sarili mo na naglilimita ng inyong potential, naglilimita sa iyo para ikaw ay umasenso, naglilimita sa iyo para ikaw ay makapunta na doon sa kung ano man ang mga pangarap mo, hindi ba? So what else? We have thrive. There's enough space for the moon and her stars not to tear each other's down. Diba? So, it's panahon na para talaga kayo ay mag-thrive, mag-expand, para kayo ay makapagsimula na ng bagong buhay. Alright? Huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Okay? Huwag mo nang limitahan ang sarili mo. Kasi maraming opportunity na sa ngayon na nandiyan sa paligid mo na makakasuporta sa'yo para ikaw ay maisakatuparan mo din kung ano mga pangarap mo. Okay? So, take advantage of that opportunities out there sa ngayon. At bangon ka na. Okay? Get on your feet. And start taking action now. Okay? So, what else? We have Four of Pentacles. Ayan. So, maybe some of you, sabi dito, the difficulty of letting go. Siguro, kaya kailangan mo na maging matapang ka. Kailangan mo na gisingin ang inyong courage and inner strength, no? From deep within you, para na maging matapang ka na i-let go na kung ano man ang mga bagay dito. Lalo-lalo na, yung mga, sinasabi dito, yung mga limiting beliefs, no? It's time for you to let that go. Tapangan mo na. Maging matapang ka na, natanggalin ang mga naglilimita sa'yo, no? Katulad na lamang ng takot. Diba? Maybe you're also scared. No? Maybe you're also scared to move on. You're scared to start a new life. Diba? So, pwedeng may mga ganon. Or kung ano-ano pa na mga pinaniniwalaan ninyo na hindi naman nakakatulong sa'yo na. Diba? So, it's about time na for you to let that go. Okay? At saka, maybe now is the reminder then, ito para sa'yo na it's about time na to manage your money wisely then. It's about time na for you to start saving money, kahit konti lang, 'di ba? At least meron kayong nasi-save, meron kayong naiipon. Alright? So, what else? We have 8 of Wands. Alright? So, this is travel, no? So, ang iba siguro sa inyo is going to travel somewhere, kaya good luck sa'yo. At of course, mag-iingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. Alright? Possibly din na may mga good news dito na dadating, no? Kaya dapat ready lang kayo for anything. Kasi po pwedeng, since this is a fast-moving energy, may mga balita siguro dito, maybe that's regarding opportunities, na baka mag-require ito ng immediate action ninyo. Kaya dapat handa lang kayo for anything na anumang oras, hindi na kayo makikiusap na mag-antay pa, 'di ba? At maybe you will be ready to take action. So we have justice, you are getting what you deserve.
justice will be served as well. Kung yan ang may pinaglalaban kayong ganoon. So, maganda kasi magiging patas sa'yo ang mundo. Kumbaga, di ba minsan may mga hinanakit ang mga ibang tao at naririnig ko na life is unfair. Diba? May mga ganon. But now, things are going to be, happening siguro sa buhay ninyo with all the fairness in the world. No? Yung kung anong para sa'yo, yun ang makukuha mo. Patas. Diba? Ang mga desisyon ay magiging patas. At magiging masaya ka dito. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, wish upon a star daw, Scorpio. So, ayan. Wow. So, wish upon a star. Parang siguro baka makakakita kayo ngayon ng star. 'Di ba? Baka kayo nasa labas ng bahay habang siguro nakikinig kayo dito sa reading or pinapanood ninyo itong reading. Maybe baka may makita kayo, no? Na star dyan sa sky. And mag-wish kayo. 'Di ba? Tigil niyo muna yung i-pause niyo muna yung video. Mag-wish kayo. Then once na matapos kayo mag-wish, then get back to the video, continue it, 'di ba? At saka maaari, no, na yung mga kung ano man ang i-wish ninyo sa ngayon, o pwede, no, baka may chance, no, na yan ay ibigay sa iyo agad, no, provided it is for your best interest, no, and for the good of all around you, 'di ba? Kasi be careful of what you wish for as well. 'Di ba? Hindi lahat ng wish mabuti, eh. 'Di ba? May mga nagwi-wish ng hindi maganda, lalo-lalo na towards other people. May mga ganon. So, be careful. Be careful of what you wish for. Kasi, maaari yung wish na to will be granted to you agad-agad. 'Di ba? So, yun. So, there is a breakthrough also that is coming your way. No? So, napakaganda. Kasi kung ano man itong breakthrough na to, this is going to give you an opportunity for a rebirth. So, parang ito yung magbabago ng sitwasyon ng buhay ninyo. Maaari na merong malaking pagbabago na maidudulot ang breakthrough na to sa ibang parte ng buhay ninyo. Kaya, be ready for anything. We have love to the moon and back. No? So, baka love life ito. No? Baka ang iba sa inyo is going to enter a new love and romantic relationship. Baka kayo ay magkakaroon ng bagong karelasyon sa ngayon, lalo-lalo if you're single, no? Baka kayo ay papasok sa isang love and romantic relationship. So, ayan. Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo, Scorpio. We have temperance, patience, no? Patience, balance, yung ganon. Peace, kalma lang, Scorpio. So, siguro, yun din ang dapat na maramdaman ninyo sa ngayon. Or yan ang dapat na i-feel ninyo sa ngayon. Okay? So, parang feeling ko panawagan ito sa inyo eh. So, we have Two of Cups. Diba? Love to the moon and back. Tapos, meron tayong Two of Cups. So, definitely, meron ditong bagong love connection. No? I'm certain. At least for some of you. Hindi ito para sa lahat, of course. So, at least for some of you, dito sa collective, meron ditong bagong relationship na sisibol. Meron ditong papasok sa isang bagong love and romantic connection. No? So, possible din na ang iba sa inyo baka bagong kaibigan. Maybe you are meeting new friends or making new friends, or kung nasa relationship na kayo, pwedeng mas dito parang mas magiging kayo, mas magiging loving with each other, mas magiging malakas, stronger pa ang inyong relationship. So, good luck sa iyo, no? Mas lalo pang titindi, kumbaga, no? Ang ninyo, ang romantic connection, yung love ninyo para sa isa't isa. So, we have Five of Cups, Five of Pentacles. So, this could be,
problema pagdating sa pera for some of you. No, hindi ito para sa lahat So, baka ang iba sa inyo may financial struggles, may financial hardships na pwedeng nararanasan sa ngayon. O pwede rin na related ito dito sa Two of Cups, okay? Kasi we're talking about relationship din dito. So, siguro, for some of you, dito Scorpio, baka sa relasyon ninyo, yung existing relationship, baka nagkaroon kayo dito ng um, parang feeling ninyo you're not loved anymore by your mahal, 'di ba? Baka feeling ninyo rito ano kayo, hindi na kayo mahal na mahal mo. Yung gano'n, yung siguro nagtatampo ka lang or baka napapansin mo, maybe nag-o-observe ka sa person mo na parang dumidistansya na sa'yo, lumalamig na sa'yo kasi baka wala na kayong quality time together. Yung parang ganun, no? So, merong coldness siguro sa relationship. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito for some of you. But, lahat na pag-uusapan. 'Di ba? Lahat na pag-uusapan. Kung meron mang ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito sa inyong relasyon, it's about time na siguro to talk about it. It's about time na naiparating mo sa person mo. 'Di ba? Kasi kung maayos pa, 'di ba? Di habang maaga, maaagapan, 'di ba? At habang maaga, maayos kung pwede pang maayos, 'di ba? Otherwise, kung 'yan ang pakiramdam ninyo, tapos hindi ninyo sinasabi sa person mo, what if, 'di ba? Hindi naman tama ang iniisip mo sa kanya, 'di ba? So kaya mas magandang i-open up, i-open ninyo yung nararamdaman ninyo yun sa person mo para malaman mo kung ano man ang saloobin niya, ano man din yung ano talaga ang sitwasyon, 'di ba? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo for today is attract. Like the moon and the ocean, you attract good things into your life. Kasi siguro, Sagittarius, you've been projecting positive energy. No? Kasi diba, like attracts like. If you are projecting positivity, then definitely you will attract good things into your life. You will attract positive situations, mga magagandang pangyayari, experiences, no? Those are what's coming towards you. Kaya keep it up, no? Keep it up kasi maaaring yun ang pinoproject ninyo. Kaya parang there is a message para sa iyo na maging handa ka kasi there are good things that are coming to life. We have love to the moon and back. And isa na to sa mga magagandang experiences that is coming towards you. No? Magkakaroon ka ng siguro mas maraming pagmamahal din from other people. If you are projecting love din sa ngayon, then definitely you will also be receiving love, diba? At maraming magpaparamdam sa iyo ng pagmamahal, ng concern sa iyo, yung ganon. We also have new beginnings. Meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. You are starting a new chapter in your life. Kaya, good luck sa you dyan. At new beginnings na yan, that could be anything. Pwede na since we are talking about love, so siguro there are baka love life, diba? Baka magsisimula kayo ng bagong love life. Baka you are entering a new love and a romantic relationship. Lalo-lalo na kung kayo ay single pa, no? So, siguro ngayon pa lang kayo magkaka-love life. So, good luck sa'yo. Tignan natin kung ano pa mga messages ninyo. We have the 10 of Pentacles. So, finally, there is financial gain coming your way. Meron ditong paparating na additional wealth sa buhay ninyo, Sagittarius. And this could be the start, no? Yung financial success na to could be the start of you building your financial stability. At hindi lang ito yung stability ninyo for
for a short time. This is your financial stability that you are going to build for yourself and for the whole family for the long term. Kaya, yun, napakagandang pagkakataon ito. At maaari na yung dadating na pera sa iyo is coming from your work, coming from whatever it is that you've been working hard on. Pwedeng negosyo, 'di ba? So, kaya good luck sa iyo. No? Hard-earned money ito, kumbaga. So, we have 5 of wands, but this is in reverse, so this is really good. Kasi ibig sabihin, this is the end of the conflict. This is the end of something na kung meron man kayong mga pinag-aawayan, kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan with another person or a group of people, so ngayon matatapos na yon, magkakabati na kayo, magkakaayos na kayo, you are definitely going to agree on something, no? Kung ano man ang dati na pinag-aawayan ninyo, ano man yung dating hindi ninyo pinag-aagrihan, now that's coming to an end, and you will end up in a harmonious relationship na. So this is really beautiful. We have the Hierophant, and so probably isa din sa makakatulong sa iyo para magkaroon siguro kayo ng pakikipag-compromise, pakikipagbate, pakikipag-reconcile dito sa mga taong nakagalit mo or taong mga nagkaroon kayo ng disagreement with, is because of this person. Now, maybe you are going to have consultations with someone like a spiritual guide, a spiritual counselor. Baka magkukonsulta kayo sa mga religious person, yung mga ganun, at baka hihingi kayo ng gabay, hihingi kayo ng tulong na ma-enlighten kayo, no? Kaya maaaring because of that, magkakaroon kayo ng linaw din sa isipan ninyo at may pagpapatawad, may deeper understanding siguro, kaya mag-e-end up kayo with this energy, no? Na magiging magaan ang inyong pakiramdam, 'di ba? Papalagpasin niyo na kung ano man yung mga pagkakamera ng iba, yung mga ganun ba. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga messages ninyo for today, Capricorn. You have take charge. Don't wait for the stars to align. Reach up and arrange them the way you want. That's very true now. Diba? So, panahon na para mag-take charge kayo. Panahon na kayo naman kayo na yung mag-take action. Panahon na para kayo na yung mag-initiate, diba? Na kung ano ang gusto niyo mangyari, syempre, you are the one that needs to execute, diba? Kung paano ninyo ma-achieve yung mga bagay na yun na gusto ninyong ma-achieve. Okay? So, you're not going to allow or you're not going to wait for other people to do it for you, but you yourself has to do it. Or minsan kasi meron siguro iba sa atin na alam mo yun, yung parang pag nagdadasal na Lord God, tulungan mo ako. Parang walang ginagawa sa sarili niya, kundi naghihintay at naghihintay na lang. 'Di ba na yung opportunity ang dumating, ang mag-fall na lang sa lap niya, 'di ba? May mga ganun eh. So that's not how the world is working. You need to work hard. If you want to achieve something, you really need to work on it. You really need to take control of your situation, kasi kung wala ka din gagawin, wala kang diskarte, so how it's gonna happen, diba? Hindi naman po pwedeng aasa tayo sa ibang tao na sila yung gagawa o silang maghatid sa atin ng kung ano ang pangarap natin, kung ano yung goals natin, sila yung tutupad para sa atin, diba? Para tayo ay para ma-carry out natin yung goals natin, yung dreams natin, kailangan natin na tayo mismo yung mag-take action, 'di ba? Tayo mismo ang gagawa ng paraan para ma-achieve natin 'yon, 'di ba?
So the moon, take time to reflect. No, now would be the time that you need to do some kind of reflection and introspection. Maybe there are so many things, no, na kailangan mo siguro pag-isipan, pagmuni-munihan, 'di ba? Pag nilay-nilayan, yung ganon. Including this, 'di ba? Ano mga dapat ninyong gawin? 'Di ba? When are you going to start? How you're going to start? So maybe that's one thing also na kailangan ninyo pag-isipan. We have manifest, dream deep, and ask for what you want. Okay? So, mag-ano kayo, mangarap, 'di ba? Mangarap kayo. At ang importante, kapag nangangarap tayo, yun nga, as I said earlier, we need to take action towards that. Kasi hindi naman yan, ano lang, hindi yan babagsak na lang sa lap natin na yun, buo na. 'Di ba? We need to do something about it. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have the Emperor. This is really beautiful because this is about stability. This is about organization. So, magiging, siguro ito na yung simula ng pagiging maayos ng takbo ng buhay ninyo sa iba't ibang parte, no? Iba't ibang areas of life will be in good shape na ngayon, no? It will be in order. May babalik mo na siguro yung kaayusan sa lahat ng areas of life. Mabibigyan mo na ito ng panahon, atensyon, yung mga ganun ba. At saka, pwede na ano kayo, Capricorn. Baka may promotion dito kung kayo nagtatrabaho sa kumpanya or sa ano bang opisina, baka kayo ay mapopromote, no? Baka there is a promotion for you kasi maybe, diba, you have that leadership quality, you have that leadership prowess, no? At maaaring nare-recognize yun ng mga employer mo, ng mga higher ups mo, kaya po pwedeng ma-promote ka, malagay ka sa isang posisyon na you have power, no? You have authority, yung ganon. So, this is the start, no, of you stabilizing your life, you know. Magfo-focus ka siguro sa ngayon sa pag-establish ng or pag-lay ng solid foundation, no, sa mga major areas of life ninyo, lalo-lalo na, 'di ba? So, what else? You have Knight of Wands, may travel siguro ang iba sa inyo dito, Capricorn. Maybe you're going somewhere at pwede ng travel na to. Could be by land, no? Pwede rin naman na hindi, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is a travel na gagawin kayo. This could be pasyal, this could be related to trabaho, yung mga ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. This could be the start of you taking charge and taking action towards your dreams, no? So, pwedeng magkakaroon ng energy shift ang iba sa inyo and you're going to pursue what your dreams are. So, good for you, no? Sabi din dito, new ventures are going well. So, maybe meron kayong mga bagong sinimulan na kung anumang mga ventures out there. And yeah, so magiging maganda ang resulta nito. The Sun, wow. So, things are going to change for the better. Capricorn, meron malakihang pagbabago na maaaring maganap, no, sa buhay ninyo sa ngayon, sa mga ginagawa nyo. So, yun, there is a change, a positive change coming in sa buhay ninyo. So, this is really beautiful kasi success will unfold. Good health, good fortune also will be yours. You're just gonna have fun in your life at magiging maayos, no, ang lahat-lahat. Kahit mga problema ninyo, you will find the solutions to it. Kung ano may mga challenging situations, you know, that will start to improve, no, sa ngayon. Good luck. Thank you for watching. Have a light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Aquarius, we have breakthrough. For a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. So, there is a rebirth, no? That is
coming towards you. Merong bagong ano rito, merong bagong buhay, bagong chapter in your life that is about to start, that is about to happen, no? So, kung ano man ito, no, depende sa inyong sitwasyon. So, you are going to rise above, no, that situation. Kung ano man ang, kunyari, challenging siguro na sitwasyon. So, makakabangon ka na from that. We have self-care, spoil yourself in the moonlight. This is an important reminder para sa inyo, Aquarius, na it's about time na for you to take care of yourself. Kasi baka nakakalimot na kayo, no? Maybe you've been focusing on your work, you've been focusing on business or other areas of life. At yung sarili ninyo, yung personal needs ninyo, katulad na lamang ng pag-aalaga sa inyong sarili, maybe hindi nyo na yan nagagawa. Kaya, reminder ito sa inyo na before it's too late, 'di ba? Baka kayo ay magkasakit kung hindi kayo, alam mo yun, hindi mo aalalahanin ang katawan mo, hindi mo aalalahanin ang well-being mo. Kasi baka sobrang sipag mo, no? You are workaholic din siguro at marami kayong ibang priorities, no? You've been running that priorities, iba-ibang priorities maybe all at the same time. Kaya baka lagi kayong pagod, no? So you need to replenish that lost energy. Kailangan natin ng balanse, Aquarius, always remember that, no? At lagi nating isaisip na dapat yung first priority natin should be our well-being, our first priority should be our health, 'di ba? Para kahit meron kayong mga nararamdamang kahit marami kayong ginagawa or kailangan gawin, maybe you have too much on your plate, no? Even though busy kayo, kung healthy kayo, kung maganda ang pakiramdam ninyo, then walang problema. You'll be able to perform everything, 'di ba? Na kailangan ninyong gawin. Kaya dapat alagaan ang inyong katawan, sarili. Okay? So, kasi kapag may mensaheng ganito, ibig sabihin na baka may mga imbalances na nangyayari sa buhay ninyo. Nakakaramdam na siguro kayo ng something, no? Discomfort. Kaya habang maaga, 'di ba? Agapan nyo na, alagaan nyo na yung sarili ninyo, 'di ba? Kung anong kailangan ninyo sa tingin ninyo na makakabalik kayo sa 100% na pakiramdam, then do it. Go for it. So, what else? Oh, natin na nakabukas. We have expand. Growth is often uncomfortable and messy but necessary. Yeah, that's very true. Kasi hindi naman pwede na kung nasaan tayo, yun na lang yun. No? Kung ano na tayo sa ngayon, yun na lang yun. No? Now is the time for you to expand, is to grow, to thrive, to evolve, no? At siguro there are opportunities around you, no? Nagbibigay ngayon ng pagkakataon sa iyo para magawa mo 'yon, to reinvent yourself, 'di ba? Kaya take advantage of that. So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ninyo for today. We have 9 of Wands in reverse. Ayan. So, exhaustion. Overwhelmed. So, most likely, no, since we have self-care, Aquarius, siguro talaga ang iba sa inyo pagod na, no? You've been tired, you've been so busy, kaya you need to replenish, okay? You need to recharge, rejuvenate, and recuperate so that you can get back to your, to your healthiest state, no? Sa inyong kalusugan. So, yun, it's about time na for you to step back muna, no? Step back ng kahit saglit lang. Take a nap, diba? Magkaroon kayo ng quality sleep. And always remember, no, na tulog, napakahalaga. Kasi during sleep, that's when our body is doing the repair, no, sa katawan natin. Doon nagre-repair ang cells ng katawan natin during sleep. Kaya, napaka-importante ng quality sleep. Okay? Kaya kung kung kukunti lang ang tulog ninyo, or siguro hindi na nga kayo nakakatulog, so that's not gonna help. Okay? That's not gonna help you. Kasi hindi makakabawi yung katawan mo sa pagod. So we have High Priestess. And so this is an invitation para sa'yo to listen to your intuition, to follow what your intuition is telling you. Kasi
yung intuition natin, that is divine guidance. Okay? Yan ang pinto. Yan ang ano natin, portal, kumbaga, no? Towards the divine's, divine's messages para sa ating guidance. Okay? Kaya makinig kayo dyan. Maybe you are also seeking for enlightenment. No? Maybe you are seeking for a time for, a time for tranquility, for peace, no? Kaya, ibigay niyo na yan sa sarili ninyo. Okay? Magpahinga kayo, mag-meditate, magnilay-nilay, those are the things that can help you relax. So, what else? We have Knight of Cups. May offer. Ang ganda. This could be an offer of love. Okay? This could be an offer of love. Or po pwedeng this is an offer of a job. Baka meron mag-o-offer sa'yo dito ng job opportunity na, alam mo yun, para feeling ko dito, pwede meron mag-offer sa'yo ng trabaho dito. That could be someone na baka boss sa trabaho, because it feels like to me, no? But of course, this is not going to resonate with everyone. So just take as it resonates. But what I'm picking up here is, baka merong mag-i-invite sa inyo na, trabaho ka na lang para sa akin, doon ka na lang sa kumpanya ko, something like that, sa opisina ko. Because maybe this person, parang meron parang meron siyang pagtingin sa'yo. Meron siyang romantic feelings towards you, no? Pwedeng ganun. But for others of you, pwedeng hindi naman sa ganun sitwasyon, baka meron talagang dito manliligaw sa'yo, lalo-lalo na kung kayo ay single pa, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Pisces, we have breakthrough. Ayan. So, for a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction. This is your birth. Alright? So, may breakthrough na paparating, Pisces. And this could be something na, kumbaga, ito yung aahon sa inyo sa difficulty na maaring na-experience ninyo, no? So, this is something that's going to change the course of your life. This is something na makakatulong sa iyo na magkaroon ng bagong buhay, no? So, congrats. So, what else we have? Discover, spot new opportunities, okay? Kasi meron mga bagong oportunidad, meron mga bagong possibility na maaaring nandiyan dyan, kumakatok na sa'yo or kakatok sa'yo, diba? Kaya, take advantage of that, no? Bigyan ninyo agad ito ng oras, panahon, at atensyon, at bigyan ninyo ng pansin. What else? We have dark side. Don't hide yourself away. Okay? Wag kang baka ang iba sa inyo dito playing small, or baka ang iba sa inyo dito very shy, nahihiya, you're not confident enough about yourself, kaya siguro nagtatago lang kayo, or baka low profile lang kayo lagi, diba? Maaring ina-isolate ninyo ang sarili ninyo, nahihiya, no? More of nahihiya. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe ninyo for today. We have 10 of Swords. Ayan. So, this is, ang tawag dito, this is something na mahirap na pinagdaanan ninyo. This is something na talagang parang na-traitor kayo rito kasi tignan mo yung mga swords, diba? But this happened in the past, no? Tapos na to, nangyari na to. Kaya lang, yung parang for the longest time, no? Ganito ang sitwasyon ninyo. Kasi baka hindi ninyo, baka you're not aware of what is happening, diba? Pero ganito ang itsura na kung ano nangyari siguro sa inyo, no? For some of you. Hindi ito para sa lahat. So, maybe you've been betrayed, you've been cheated on, diba? Maaaring naloko kayo na kung sino man. Kaya nalugmo kayo ng bonggang-bongga dito kasi you never expected that person siguro na magagawa nyo yun sa'yo, diba? Kaya, this is this is the time na parang gusto mo nang bumangon. This is the time na nare-realize ninyo, naiisip ninyo na
For the longest time, 'di ba, nahirapan kayo. So ngayon, babangon na kayo. So ngayon, you're going to put an end to this situation. You want to put an end to this backstabbing energy. 'Di ba? At gusto mo na magbagong buhay, no? Kaya babangon ka na from this. Maaring may acceptance ka na, maaring meron ka ng forgiveness, no? Kaya handa ka ng baguhin, no, ang inyong sitwasyon sa ngayon for the better. So we have 10, another 10. So this is synchronicity, no? Pisces, we have 2 consecutive 10. So that is angel number 10, 10. So I suggest, no, pakitignan po ninyo yung ibig sabihin ng angel number 10, 10 for more guidance. Alright? So yun, maybe you are, you are overburdened na of something. So hirap na hirap ka na, kaya i-give up mo na to. You know? So dito parang parehas na sila eh, no? Yung nahirapan ka na para dito, and parang siguro marirealize mo na you've been very unfair na sa sarili mo. Kasi ikaw na nga yung nasaktan ng ibang tao, tapos papahirapan mo pa rin ba ang sarili mo by harboring that resentment, by harboring that galit, by harboring that sama ng loob, diba? So you're ready to let go. You're ready to clear up your heart, your mind, diba, of that burden. Kasi parang ngayon, it's taking a toll on you, no? And you can't afford to suffer longer, diba? Or even longer. Kasi nga, nahirapan ka na nga for longest time, hanggang ngayon pa rin ba? Kaya whatever that is na nagpapahirap sa'yo, could be that emotional burden, bababa mo na yan. You're going to put it down at babangon ka na. Tatayo ka na sa ngayon, and you're going to, embrace that breakthrough na meron ka. No? Yung pagkakataon for that breakthrough. So we have 3 of Cups, no? And this 3 of Cups is a celebration. There is a celebratory energy surrounding you. At kung ano man ito, it could be reunion, it could be friendships, it could be party, no? Maaaring ikaw ay may imbitahan dito for a party, or baka ikaw ang merong isa-celebrate, ikaw yung merong isa-share na masayang balita, no, or achievement, accomplishment with your friends and family. Kaya have fun, you deserve it. Okay, you deserve it. Baka ngayon lang kayo muli, no, makaka-attend ng ganito. Kaya have fun and enjoy. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.